Sa dami na nangyayari, napapaisip ka rin ba kung ba't ganito ang takbo ng mundo ngayon? Globalisasyon. Globalisasyon ang may dahilan ng lahat. Kasi sa panahon ngayon, lahat konektado. Hi, I'm Alicia, and I'll talk about the network society. For me, among the globalization theory, network society yung pinaka-the best theory para i-describe yung mundo ngayon. Sinasabi ng network society theory na nabubuhay na tayo ngayon sa isang digital at interconnected na mundo kung saan ang information, people at systems ay konektado dahil sa internet at technology. One perfect example nito ay kung paano tayo nakasurvive noong pagsagsagan ng pandemic hanggang ngayon. Dahil nga sa internet, connected na tayo 24/7, which means gamit na ang phone or any device, kaya nating mag-aral online, makipag-video call kahit sa kamag-anak natin abroad, diba? Real time pa rin siya. Sa totoo lang, kahit maliit na bagay sa ibang bansa, pwedeng makaapekto sa Pilipinas. For example, kapag may tech problem sa US, naapektuhan yung Facebook or Google, edi naapektuhan din tayo kasi ginagamit natin yun araw-araw. Or kapag nagkaroon ng gulo sa ibang bansa like sa Middle East, nagmamahal yung gas prices dito sa Pinas. Or kapag may bagong trend sa Korea gaya ng K-pop or fashion, bigla rin siyang pumapasok sa culture natin gamit yung social media. This shows na tayo ngayon ay hindi na isolated. We are part of one big global digital system. Ang mundo ngayon ay konektado through technology and information, meaning mas mabilis kumalat ang ideas, goods, pero kasama na dun yung problema. Kaya sa tingin ko, network society yung pinaka-accurate na theory para i-explain yung mundo ngayon. Kasi lahat tayo konektado. Kung ano yung nangyayari sa isa, naapektuhan ng lahat. Para sa akin, mas naging maliit nga ang mundo dahil sa technology. Pero sana mas lumawak ang pag-unawa natin sa isa't isa.